Minsan siyang tinaguriang The Punisher, ang That taong I hindi am natakot committed lumaban to sa stop kriminalidad, drugs, droga, which at means to say katiwalian. marami pang patayan. Sa loob ng 6 na taon, pinamunuan niya ang bansa ng may tapang at paninindigan. I will kill you. Inaresto na si dating Pangulong Rodrigo Duterte ngayong Martes ng umaga laban crime against humanity. Ngunit ngayon, siya mismo ang nasa harap ng batas, hindi bilang isang bayani, kundi bilang isang akusado. Dapat sana'y tahimik ang kanyang pagbabalik. Isa na lamang dating Pangulo, bumabalik sa sariling bayan matapos ang isang maikling biyahe. Ngunit isang nakakagimbal na eksena ang bumungad kay Rodrigo Duterte sa paliparan ng Maynila. Pagbaba pa lang niya sa eroplano, sinalubong na siya ng mga pulis. Mahigpit ang kanilang hawak sa kanilang mga baril. Matitigas ang kanilang mga mukha. At dumating ang mga salitang yumanig sa bansa. Dating Pangulo Rodrigo Ro Duterte, inaaresto ka sa utos ng International Criminal Court. Ang dating matapang na alkalde ng Davao, ang taong namuno sa bansa sa loob ng 6 na taon, ngayon ay isa ng nakakulong. Kung ganun, wala akong magagawa. Walang espesyal na pagtrato. Walang tawag sa pamilya. Walang abogadong pinayagang makausap. Isang malamig na upuan sa isang madilim na selda lamang ang naghihintay sa kanya. Lumipas ang mga oras. Walang pagkain. Walang doktor. Walang pag-aalaga. Isang tuyong sandwich lamang ang ibinigay sa kanya. Wala rin siyang natanggap na medikal na pagsusuri, kahit na siya ay matanda na at may iniindang sakit. Kung hindi nila ako kayang pakainin o gamutin, dapat ikulong na lang nila ako o patayin. Gapos at nakaposas na parang isang kriminal, isinakay si Duterte sa isang eroplanong patungong Netherlands. Ang buong bansa ay nagulantang. Ang taong minsang lumaban sa mga kriminal, ngayon ay itinuturing na isa sa kanila. Mahaba ang biyahe. Ilang oras sa ere. Walang maayos na pagkain. Walang makausap. Tanging ang malamig na tunog ng makina ng eroplano ang nagbabadya ng isang di maiiwasang kapalaran. Tandaan ito ng kasaysayan. Walang press conference. Walang pahayag. Isang malamig at walang buhay na selda lang ang kanyang bagong tahanan. Humingi ng sariling doktor, tinanggihan. Isang pakiusap na tratuhin siya ng may dignidad, tinanggihan. Matagal nang handa si Rodrigo Duterte na humarap sa batas, pero ito ba ang katarungan? Ang taong minsang lumaban sa anino ng kriminalidad, ngayon ay inaakusahan, hindi ng kanyang sariling mamamayan, kundi ng mga banyagang hindi kailanman nakita ang tunay na kalagayan ng Pilipinas. Hindi kailanman nadama ang sakit ng mga biktima ng droga. Habang nakatingin ang mundo, isang tanong ang nananatili. Katarungan ba ito, o isa lamang paraan upang patahimikin ang isang taong lumaban?